o part 1 of the story. Kung minsan, may mga bagay na mahirap ipaliwanag. Tulad ng kung bakit ako palaging kinakabahan tuwing umuupo siya sa tabi ko. Si Luis. Isang simpleng pangalan na tila may bigat na hindi ko mawari. Araw-araw, sa parehong oras, sa parehong kwarto ng silid-aralan, sa parehong upuan, sa tabi ko siya nakaupo. Hindi siya maingay, pero hindi rin siya tahimik. May presensya siya na hindi mo pwedeng balewalain. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero mula nung araw na naging seatmate ko siya, tila hindi na naging normal ang mga araw ko. Sa unang linggo, akala ko'y wala lang. Siguro sadyang magkasabay lang kami sa pagpasok at sa pagkaupo. Pero habang tumatagal, napansin ko ang mga bagay na hindi ko napapansin dati. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin, hindi diretsyo, pero parang palaging may sinisilip. Ang mga daliri niya, na palaging naglalaro sa gilid ng desk, na para bang may hinihintay. At ang mga mata niya, na may kung anong lalim na hindi ko kayang basahin. Jerome, tawag niya minsan. Napatingin ako sa kanya, gulat na gulat. Hindi siya madalas magsalita, kaya ang pagbanggit niya sa pangalan ko ay parang tunog ng isang alarma. May papel ka ba? Tanong niya. Kaswal ang tono pero malalim ang tingin. Agad akong kumuha ng papel mula sa bag ko at iniabot sa kanya. Sa sandaling iyon, napansin ko ang mga daliri niya. Mahaba, magaspang, parang may pinagdaanan. Salamat, sabi niya. Pero hindi tumingin sa papel na iniabot ko. Nakatingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko. Tumango ako, pilit na ngumiti, pero ang puso ko ay bumabayo ng mabilis. Hindi ko alam kung bakit. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw ang tensyon. Hindi ko na makalimutan ang presensya niya. Kahit hindi siya nagsasalita, ramdam ko ang bigat ng bawat galaw niya. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin, pero mabilis siyang umiwas. Minsan, nararamdaman ko ang paa niya na bahagyang nasasagi ang akin, pero hindi siya nagsosorry. May mga pagkakataon na halos hindi ko na siya kayang tignan. Ang tahimik niyang presensya ay parang anino na hindi ko kayang takasan. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko magawang magsalita o magtanong. Hanggang sa dumating ang araw na iyon. Martes 3:00 ng hapon, sa gitna ng klase. Tahimik ang lahat habang nakikinig sa leksyon. Si Luis, tulad ng dati, ay nakaupo sa tabi ko. Pero may kakaibang nangyari. Bigla siyang tumayo, dahan-dahan, at tumingin sa akin. Walang kahit anong babala, walang kahit anong paliwanag. Ang mga mata niya ay puno ng emosyon na hindi ko matukoy. Galit ba? Lungkot? Takot? Jerome, sabi niya, mahina pero matalas. Tumayo rin ako. Hindi ko alam kung bakit. Parang may puwersa na nagtulak sa akin na sumunod sa kanya. Lumabas siya sa silid. Hindi nagpaalam sa guro. Hindi nagbigay ng kahit anong paliwanag. At tulad ng isang bata na walang sariling desisyon, sinundan ko siya. Sa bawat hakbang namin, lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Tahimik ang hallway, pero ang tunog ng sapatos niya sa sahig ay parang martilyo na tumatama sa bawat nerve ng katawan ko. Hanggang sa tumigil siya sa isang madilim na sulok ng building. Tumalikod siya, hinarap ako, at sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng mahaba. Alam mo ba kung bakit palagi akong umuupo sa tabi mo? Tanong niya. Ang boses niya ay mabigat, puno ng tensyon. Hindi ako nakasagot. Hindi ko alam ang sasabihin. At sa sandaling iyon, sinabi niya ang bagay na nagpatigil sa buong mundo ko. Ang mga salita niya, bawat isa, ay parang kutsilyo na bumaon sa puso ko. Hindi ko pinili, kailangan ko, dahil ikaw ang susunod. Sa mga unang araw ng aming pagkakaupo sa tabi ng isa't isa, si Luis ay tila isang imaheng binuo ng malamlam na liwanag. Hindi ko alam kung paano ko siya napansin. Ngunit sa tuwing siya'y nauupo sa tabi ko,
Parang may kung anong kaba sa aking dibdib na hindi ko maipaliwanag. Hindi kami madalas mag-usap, ngunit sa mga simpleng hi at hello, nararamdaman ko ang isang uri ng koneksyon na hindi pangkaraniwan. Sa aming klase, siya'y palaging nakatuon at tila laging may alam sa bawat paksa. Ako, sa kabila ng tahimik na admirasyon, ay patuloy na nagtatago sa likod ng aking mga libro, pilit na nilalabanan ang pagnanais na makipag-usap ng higit pa. Lumipas ang mga araw, at ang aming tahimik na pagsasama ay naging bahagi na ng aking araw-araw na buhay. Ang kanyang presensya ay tila naging isang pahiwatig ng katahimikan na hindi ko akalaing mahalaga sa akin. Isang araw, habang kami abala sa paggawa ng mga proyekto, napansin kong may kakaibang anyo sa kanyang pagkilos. Hindi ko mawari kung ano yon, ngunit tila may bumabagabag sa kanya. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, tinanong ko siya, "Luis, ayos ka lang ba?" Isang simpleng tanong, ngunit ang kanyang sagot ay tila nagbukas ng pinto sa isang mundo na puno ng mga lihim. "Medyo pagod lang," sagot niya. Pilit nang umingiti. "Maraming nangyayari sa bahay. Hindi ko alam kung paano tumugon. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman kong may puwang para sa mas malalim na pag-uusap. Kailangan mo ng tulong? Baka may magawa ako." Napatingin siya sa akin, tila nagulat sa aking alok. "Salamat, Jerome. Hindi ko akalaing may mag-aalok." Sa mga sumunod na araw, ang aming relasyon ay unti-unting lumalalim. Nagsimula kaming magpalitan ng mga kwento, mga personal na karanasan at mga pangarap. Unti-unti kong natuklasan ang kanyang mundo. Isang mundo na puno ng mga responsibilidad sa pamilya, mga pangarap na nais matupad, at mga pagsubok na kinakaharap. Sa kabila ng mga ito, ang kanyang determinasyon ay ang bagay na higit kong hinangaan. Habang lumalalim ang aming relasyon, nagsimula kong maramdaman ang pag-usbong ng isang bagay na higit pa sa admirasyon. Hindi ko alam kung paano, ngunit ang kanyang presensya ay tila naging isang piraso ng puzzle na matagal ko nang hinahanap. Sa kabila ng aming pagkakaibigan, hindi ko maitanggi ang pagnanais na malaman kung ano ang tunay kong nararamdaman. Isang gabi, habang kami nag-aaral sa silid-aklatan, napansin kong tila balisa na si Luis. Habang siya'y nakatuon sa kanyang mga libro, napansin kong may luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin, ngunit ang aking puso ay tila nag-udyok sa akin na kumilos. "Luis, may problema ba?" Tanong ko, puno ng pag-aalala. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga matay puno ng lungkot. "Jerome, hindi ko na kaya. Ang dami kong iniisip, ang dami kong responsibilidad sa pamilya. Pakiramdam ko'y nalulunod na ako." Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan, ngunit naramdaman kong kailangan kong gawin ang lahat ng aking makakaya. "Luis, nandito lang ako. Kung kailangan mo ng kausap, o kahit ano, nandito lang ako." Ngumiti siya, ngunit ang lungkot sa kanyang mga matay, hindi nawala. "Salamat, Jerome. Malaking bagay yan." Habang kaming nag-uusap, naramdaman kong may koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng aming mga pag-uusap, naramdaman kong may hindi siya sinasabi. Isang bagay na nagkukubli sa likod ng kanyang mga mata. Isang araw habang kami naglalakad pa uwi, sinabi niya sa akin ang isang bagay na ikinagulat ko. "Jerome, may gusto akong sabihin sa'yo." Napahinto ako, ang aking puso'y kumabog. "Ano yon, Luis?" Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga matay puno ng determinasyon. "May lihim akong matagal ko nang itinatago. Hindi ko alam kung paano mo ito matatanggap, pero kailangan kong sabihin." Ang kanyang mga salita'y tila isang misteryo na bumabalot sa aming katahimikan.
Hindi ko alam kung ano ang kanyang sasabihin, ngunit naramdaman kong ito'y isang bagay na magbabago sa lahat. Sa puntong iyon, ang kanyang mga matay tila nagsasaad ng isang kwento na puno ng tensyon at pag-aalinlangan. Sa kabila ng aking kaba, hindi ko maitangging may bahagi sa akin na nais malaman ang kanyang lihim. Isang lihim na maaaring magbago sa lahat ng bagay. At doon, sa gitna ng aming katahimikan, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, alam kong ang kanyang susunod na sasabihin ay magiging isang bahagi ng kwento na matagal ko nang hinahanap. Ito na ang simula ng isang kwento na hindi ko akalaing magiging bahagi ng aking buhay. Nagsimula ang lahat nang umupo siya sa tabi ko, si Luis, ang tahimik ngunit misteryosong seatmate ko. Simula nang magkakilala kami, araw-araw na kaming magkatabi sa klase at sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman na may kakaiba sa kanya. Hindi ko maipaliwanag kung ano, pero parang may magnet na humahatak sa akin patungo sa kanyang presensya. Sa tuwing maiwan akong mag-isa sa silid-aralan, hinahanap ko ang kanyang mga mata. Lagi siyang may daladalang libro at kahit na sa gitna ng tawanan ng klase, abala siya sa pagbabasa. Hindi ko magawang basagin ang kanyang katahimikan. Hanggang isang araw, habang abala ang lahat sa makulay na talakayan ng aming guro, bigla siyang bumaling sa akin. Seryoso ang kanyang mukha, na parang may nais siyang sabihin. Jerome, bulong niya. Halos hindi ko pa marinig sa ingay ng paligid. May sasabihin ako sa'yo, pero hindi dito. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ano kaya ang nais niyang ipaalam sa akin na hindi dapat marinig ng iba? Sinubukan kong huwag magpakita ng labis na interes, ngunit sa loob-loob ko'y umuusok ang kuryosidad. Sa wakas, matapos ang klase, lumapit siya sa akin sa labas ng silid-aralan. Sa likod ng paaralan, Jerome. Doon natin pag-usapan. Sabi niya bago siya naglakad palayo. Sumunod ako sa kanya na parang isang tapat na aso, hindi alintana ang kung ano ang maaring mangyari. Sa likod ng paaralan, tahimik at malayo sa ingay ng ibang estudyante. Naghintay ako habang siya'y nag-iisip. Sa wakas, nagsalita siya. Jerome, may mga bagay na hindi mo pa alam tungkol sa akin. Tumitig siya sa malayo. Parang may hinahanap sa kanyang alaala. At ang bagay na ito, hindi ko na kayang itago. Napaayos ako ng tayo. Ang mga salitang binitiwan niya'y tila may bigat. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan ko, ngunit ang tensyon ay nararamdaman ko sa bawat segundo ng katahimikan. May mga gabi na hindi ako makatulog sa kakaisip kung paano ito sasabihin sa'yo. Patuloy niya. Kasi alam ko na hindi ito pangkaraniwan. Hindi ko magawang magsalita. Sa halip, hinayaan ko siyang magpatuloy. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalala at pag-aalinlangan. Jerome, ako ay... Huminga siya ng malalim. Ako ay hindi tulad ng iniisip mo. Hindi ako isang ordinaryong estudyante. Naguluhan ako sa kanyang mga sinabi. Ano ang ibig niyang sabihin? Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, naramdaman ko ang kanyang katapatan at ang bigat ng kanyang kinikimkim. May kapangyarihan ako, Jerome. Kapangyarihang hindi pangkaraniwan. Sabi niya, habang unti-unting nagiging malinaw ang kanyang boses. At sa araw-araw na pagsama ko sa'yo, nararamdaman kong kailangan ko itong ibahagi sa'yo. Sa mga sandaling yon, sa ilalim ng mga lilim ng puno, nagbukas siya ng mundo na hindi ko kailanman inaasahan. Ipinakita niya sa akin ang isang bagay na hindi ko akalaing posible. Aura, liwanag na nagmumula sa kanyang mga kamay. Parang kidlat na naglalaro sa kanyang mga daliri na parang may buhay ang bawat kislap. Jerome, hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin, sabi niya. Pero alam ko na kaya mo akong intindihin. Napalunok ako.
Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang natutunan ko. Si Luis, ang misteryosong seatmate ko, ay may kapangyarihan na hindi ko pa nakikita sa iba. Ang kanyang mga matay puno ng pag-asa, na tila umaasa na hindi ko siya tatanggihan. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng tamang sasabihin, narinig namin ang tunog ng mga yabag. Mula sa gilid ng aming kinatatayuan, may isang anino na palapit, mabilis at tahimik. Tumalikod si Luis at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Jerome, kailangan na nating umalis," sabi niya. Hila-hila ako palayo. "Hindi tayo ligtas dito." Naguluhan ako sa mga nangyayari. Sino ang taong iyon? Bakit kami umiiwas? Sa gitna ng aming pagtakbo, nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang mundo ko'y nag-iba at hindi ko na alam kung paano ako babalik sa dati kong buhay. Sa likod ng aming pagtakbo, naramdaman ko ang paglapit ng presensya ng hindi kilalang tao. Ang tensyon sa paligid ay nagbabadya ng isang bagay na mas malalim, mas delikado. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap namin, ngunit sa tabi ni Luis, naramdaman kong hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Sa huling sandali ng aming pagtakbo, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumapaligid sa amin. Sa likod ng aming takbo, narinig ko ang isang tinig na hindi ko kilala. At sa bawat hakbang, naramdaman ko ang paglapit ng isang hindi maipaliwanag na panganib. Ito ang simula ng isang kwento na hindi ko inaasahan. Ang kwento kung saan ang kapangyarihan at panganib ay nagtatagpo, na ang simpleng pagkakaibigan ay nagiging isang laban para sa kaligtasan. Sa tabi ni Luis, nangangako akong hindi ko siya iiwan, gaano man kahirap ang aming haharapin. Hindi ko na mabilang kung ilang araw na ang lumipas mula nang magsimula akong umupo sa tabi ni Luis. Parang naging parte na ito ng aking pang-araw-araw na ritual. Araw-araw, sa parehong oras, sa parehong upuan, katabi ko siya. Si Luis na hindi ko mawari kung paano ko nagawang hangaan mula sa malayo. Sa kanyang mga mata, tila may mga lihim na hindi ko matukoy, mga tanong na hindi ko mabigyan ng sagot. Sa bawat pagkakataon na magkatabi kami, tila may kung anong bumubulong sa akin na sa wakas ay magsalita. Ngunit sa tuwing bubuksan ko na ang aking bibig, tila may humaharang sa akin. Nakakabingi ang katahimikan sa pagitan namin, isang espasyo na puno ng mga salita na hindi magawang bigkasin. Sa kabila nito, may kakaibang kasiyahan akong nararamdaman tuwing siya'y nasa tabi ko. Parang sapat na ang kanyang presensya para mapunuan ang kakulangan sa aking puso. Isang umaga, habang nasa classroom kami at abala sa pagsusulat ng aming mga proyekto, naramdaman kong may kakaibang tensyon sa paligid. Hindi ko alam kung sa akin ba nagmumula o sa kanya. Ngunit tiyak akong may pagbabago. Nagsimula akong magduda kung alam na ba niya ang lahat ng aking nararamdaman. Mga lihim na sinubukan kong itago. Habang ang mga guro ay naglalakbay sa harap ng classroom, nakatingin lamang ako sa papel sa aking mesa. Ngunit ang isip ko ay wala sa sinusulat ko. Sa isang iglap, naramdaman kong lumapit si Luis. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan, na tila isang panangga sa malamig na hangin sa paligid. "Jerome," bulong niya. Mabigat ang kanyang boses, tila puno ng mga damdaming pinipigil. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko pa nakita dati. "May kailangan ka ba?" Tanong ko, nagtataka kung bakit tila may bigat ang kanyang boses. Hindi siya agad sumagot. Sa halip bumuntong hininga siya, tila tinutimbang ang mga salitang sasabihin. "May dapat kang malaman," sabi niya. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Pag-unawa. At higit sa lahat, pagkakaalam. "Alam ko," dugtong niya, tila isang bomba ang pinasabog sa aking isipan.
Hindi ko alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Nagsimula akong magpanik. Ang tibok ng aking puso ay tila musika na wala sa tono. Paanong nalaman niya? Ano ang eksaktong alam niya? Sa likod ng aking isip, may bahagi sa akin ang nagsasabing ito na ang oras para aminin ang lahat. Ngunit natatakot ako sa posibleng mangyari pagkatapos. Habang naglalaban ang aking kalooban, naramdaman ko ang kanyang kamay na umakbay sa akin. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtitiwala. "Huwag kang mag-alala," sabi niya. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. "Hindi kita hinuhusgahan." Sa kabila ng kanyang mga salita, hindi ko maiwasang magtanong, "Ano ang alam mo, Luis?" Ang boses ko'y puno ng kaba, na parang ang bawat salitang binibigkas ko ay may kasamang pagdududa. Tumawa siya, isang tunog na tila musika sa aking pandinig. "Hindi mo ba napapansin?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng galak at saya. "Araw-araw kang nandito. Hindi mo ako iniiwan. Sa bawat oras na magkatabi tayo, nararamdaman kong may kakaiba sa pagitan natin." Nagulat ako sa kanyang mga sinabi. Hindi ko inaasahan na sa kabila ng aking katahimikan, naramdaman niya ang koneksyon na matagal ko nang itinatago. Ang kanyang mga salita ay tila mga susi na nagbukas sa isang pinto na matagal kong sinubukang itago. Ngunit bago ko pa man magawang makasagot, idinagdag niya. "Alam ko kung paano mo ako tinitingnan, Jerome. Hindi ko alam kung pareho tayo ng nararamdaman, pero gusto kong malaman mo na hindi ako nagagalit o naguguluhan. Gusto ko lang malaman mo na okay lang." Sa sandaling yon, hindi ko alam kung paano magre-react. Ang takot, ang kaba, ang pagdududa, lahat ng ito ay naglaho. Sa halip naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan, isang tiwala na sa wakas ay may narating akong hangganan na matagal kong kinatatakutan. Ngunit bago pa man ako makasagot, isang malakas na tunog ang pumunit sa katahimikan. Bumukas ang pinto ng classroom at pumasok si Bianca, ang isa sa mga kaklase namin. "Luis!" sigaw niya, puno ng pagkabigla. "Nasa labas ang mga pulis. May nangyari kay..." Hindi niya natapos ang kanyang sinasabi, ngunit ang bigat ng kanyang mensahe ay tila bumagsak sa amin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tensyon na nararamdaman ko ay napalitan ng matinding pag-aalala. Ano ang nangyari? Kanino? At paano ito makakaapekto sa amin? Nagkatinginan kami ni Luis. Ang mga mata namin ay puno ng tanong na naghahanap ng kasagutan. Sa likod ng aming mga isipan, alam namin na ang sandaling ito ay magbabago sa lahat. Sa mga sumunod na araw, patuloy na umupo si Luis sa tabi ko. Naging bahagi na siya ng araw-araw kong rutina. Isang tahimik na presensya na hindi ko inaasahang magiging mahalaga. Noong una, isang simpleng pagkakaupo lang ito. Pero sa bawat araw na lumilipas, tila may hindi nakikitang puwersa na unti-unting humihila sa amin papalapit sa isa't isa. Hindi ko maikakaila, sa bawat pagdaan ng araw, ang simpleng pagkakaupo niya sa tabi ko ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na kasiyahan at kaba. Hindi naman kami nag-uusap madalas. Sa katunayan, bihira kaming mag-usap. Nakakatawang ang isipin na sa kabila ng aming katahimikan, tila may hindi sinasabi ang aming mga mata. Para bang sa bawat saglit na magkahawak ang aming mga tingin, may mga salitang hindi mabigkas, ngunit ramdam na ramdam. Isang araw, habang abala ako sa pagbabasa ng isang nobela sa ilalim ng lilim ng punong mangga sa aming paaralan, lumapit si Luis at umupo sa tabi ko. Hindi ko na nga mabilang kung pang ilang beses na niya itong ginawa. Pero sa araw na iyon, may kakaiba sa kanyang mga mata. Tila may gusto siyang sabihin, subalit nag-aatubili. "Jerome," panimula niya habang nakatingin sa malayo, "may gusto sana akong itanong sa'yo." Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Ano kaya ang gusto niyang itanong?
Sinubukan kong itago ang aking nararamdaman sa pamamagitan ng isang payak na ngiti. Ano yon, Luis? Sagot ko. Nagkaroon ng ilang saglit na katahimikan bago siya muling nagsalita. Bakit kaya kahit gaano pa tayo kaiba, may mga tao talagang parang bahagi na ng buhay natin? Tanong niya na tila wala sa sariling iniisip ang mga salita. Napaisip ako sa kanyang sinabi. Totoo nga. Minsan kahit pagaano kalalim o kababaw ang ating ugnayan sa ibang tao, may mga pagkakataon talagang hindi natin maipaliwanag kung bakit sila importante. Siguro kasi may mga tao talagang itinadhana para sa atin, sagot ko ng may pag-aalinlangan. Matapos ang aming pag-uusap, nagpatuloy kami sa aming tahimik na pagbabasa. Ngunit sa loob-loob ko, ramdam ko ang pag-usad ng aming relasyon sa isang mas malalim na antas. Hindi ko pa rin alam kung saan ito hahantong, pero nagpasya akong hayaan na lang ang agos ng tadhana. Habang lumilipas ang mga araw, naramdaman kong mas lumalapit si Luis sa akin. Unti-unti siyang nagiging bukas tungkol sa kanyang mga saloobin at pangarap. Noong una, hindi ko inakalang may tinatago siyang ganitong bahagi ng kanyang pagkatao. Sa kabila ng kanyang pagiging palakaibigan at masayahin, may mga lungkot at pangarap din pala siyang pilit na itinatago. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi mula sa isang mahabang araw sa eskwela, nagpasya siyang ihatid ako sa aming bahay. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng poste, tumigil siya at hinarap ako. Jerome, may kailangan akong aminin, sabi niya habang tila nanginginig sa kaba. Hindi ko alam kung ano ang aasahan ko, pero nakaramdam ako ng kaba at saya sa kanyang sinabi. Ano yon, Luis? Tanong ko, sabay lunok ng laway. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Jerome, matagal ko nang gustong sabihin ito, pero natatakot ako. Araw-araw kitang sinasamahan, hindi lang dahil gusto kitang makilala. Umasa akong kahit paano, mapansin mo rin ako. Kinabahan ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inakalang ang mga araw na iyon ay may mas malalim na kahulugan para sa kanya. Bago pa ako makasagot, nagpatuloy siya. Hindi ko na kayang itago pa, dugtong niya. Jerome, gusto kita. Nagulat ako sa kanyang pag-amin. Hindi ko inasahan na ang mga simpleng araw ng magkatabing pag-upo at pagbabahagi ng mga salita ay aabot sa ganitong punto. Bago pa man ako makapag-react, biglang may kumislap sa likuran ni Luis. Isang anino ang mabilis na dumaan, at bago pa man namin malaman, may isang lalaking naka-hoodie ang lumapit sa amin. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ng lalaki na may halong pagbabanta sa kanyang tinig. Dahil sa gulat, hindi agad kami nakasagot ni Luis. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sa isang iglap, ang tahimik na gabi ay napalitan ng tensyon na hindi ko inaasahan. Sa kabila ng takot, hinawakan ni Luis ang aking kamay, isang simpleng kilos na nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Hindi ko alam kung paano namin ito malalampasan. Pero sa sandaling iyon, alam kong hindi ko siya iiwan. At sa kabila ng lahat, ang kanyang pag-amin ay nag-iwan ng tanong sa aking isipan. Ano ang gagawin ko ngayon? Sa bawat araw na lumilipas, tila mas lalong bumibigat ang hangin sa pagitan namin ni Luis. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit may kakaibang tensyon na namumuo sa aming dalawa. Parang may nakatagong damdamin na hindi maipahayag, na unti-unting lumulutang sa ibabaw. Nagsimula ang araw sa karaniwang rutina. Pumasok ako sa classroom na puno ng mga estudyanteng nag-uusap at nag-aasaran. Ilang sandali pa lang akong nakaupo nang pumasok si Luis. Ang kanyang presensya ay parang bagyong dumaan, tahimik, ngunit ramdam mo ang bigat. Umupo siya sa tabi ko, gaya ng dati. Ngunit ngayong araw na ito, may kakaiba sa kanyang mga mata. Jerome, maitatanong sana ako sa'yo.
Bungad niya habang inayos ang kanyang mga gamit sa mesa. Tumingin ako sa kanya, nagtataka kung ano ang nais niyang iparating. Ano ang tingin mo sa pagiging totoo sa sarili? Tanong niya na tila walang personal na pakay. Pero alam kong may malalim na dahilan. Napaisip ako. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong na yon nang hindi naglalantad ng sarili kong nararamdaman. Sa tingin ko, mahalaga ang pagiging totoo sa sarili. Pero minsan, mahirap iyon gawin, lalo na kung natatakot ka sa magiging reaksyon ng ibang tao. Ngumiti si Luis. Ang ngiting tila may alam na hindi ko pa natutuklasan. Tama ka. Minsan nakakatakot talaga. Bumalik kami sa aming mga gawain, ngunit ang tanong ni Luis ay patuloy na umaling-awngaw sa aking isip. Ano nga ba ang tinutukoy niya? Ba't bigla na lang niyang naisipang pag-usapan ang ganitong bagay? Habang lumilipas ang oras, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang paggalaw ng kanyang mga mata. Tila ba may hinahanap, may inaasahan. Sa klase, parang lahat ay normal. Pero ang isip ko'y naglalakbay sa misteryo ng tanong ni Luis. Nagpatuloy ang araw, at sa bawat pagkakataon na magkausap kami, tila may pahiwatig siyang nais ipahayag. Hindi ko maiwasang mag-isip na baka may kinalaman ito sa akin. Ngunit pilit kong sinasabi sa sarili kong baka imahinasyon ko lang iyon. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa aking kama, hindi mapakali ang aking isip. Hinanap ko ang sagot sa tanong ni Luis. Ano nga ba ang ibig niyang sabihin sa pagiging totoo sa sarili? Pabalik-balik ang tanong na iyon sa aking utak hanggang sa naisip ko ang isang bagay. Baka kaya niya ako tinatanong ay dahil may nais siyang ipahayag. Sa mga sumunod na araw, tila mas naging malapit kami ni Luis. Nagkaroon kami ng mga pag-uusap tungkol sa kung ano-anong bagay, ngunit palaging bumabalik sa tema ng pagiging totoo sa sarili. Sa bawat pag-uusap, mas lumalalim ang aming koneksyon. Ngunit mas lumalalim din ang misteryo ng tanong. Isang araw, habang kami naglalakad pa uwi, biglang tumigil si Luis. Jerome, may sasabihin sana ako sa'yo. Ang tono niya ay seryoso. At alam kong ito na ang sandaling hinihintay ko. Huminga siya ng malalim. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Matagal ko nang gustong sabihin ito. Pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot, kaba, or excitement. Ano yon, Luis? Tanong ko. Sinusubukang itago ang panginginig ng boses ko. Alam mo, sa tuwing sinasabi ko sa iyo ang tungkol sa pagiging totoo sa sarili, hindi ko lang iyon sinasabi para sa iyo. Sinasabi ko rin yon para sa sarili ko. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang katotohanan. Ang damdaming hindi niya maipahayag, ang pagkataong nais niyang ilantad. Napalunok ako. Luis, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Huminga siya ng malalim at hinawakan ang aking kamay. Jerome, matagal na kitang gustong makilala ng lubusan. Hindi lang bilang seatmate, kundi bilang. Higit pa roon. Ang mga salita niya ay parang kidlat na dumaan sa akin. Ang kanyang pag-amin ay ang twist na hindi ko inaasahan, ngunit ang cliffhanger na palaging nasa likod ng isip ko. Bago pa man makapag-react, biglang may dumaan na sasakyan na nagpatigil sa aming pag-uusap. Bumalik si Luis sa kanyang normal na anyo, tila natakot sa sarili niyang katapatan. Pasensya na, Jerome. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag ng maayos. Sabi niya, tila nagsisisi sa kanyang pag-amin. Ngunit alam ko na ang totoo. Ang mga salita niya ay nag-iwan ng marka sa akin. Ang cliffhanger na magdadala sa amin sa panibagong kabanata. Sa puntong iyon, hindi ko na kinaya ang bigat ng damdamin, ang tensyon at ang pagnanasa na mas makilala siya. Ang aming kwento ay nagsisimula pa lang at alam kong sa susunod na mga araw
mas lalo naming haharapin ang katotohanang unti-unting lumulutang sa pagitan namin. Ang tanong ngayon ay, ano ang susunod naming hakbang? Araw-araw, nakaupo si Luis sa tabi ko, sa klase. Sa una, tila wala itong kahulugan. Isang random na pagkakaayos ng upuan na ginawa ng guro. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, naging mas komplikado ang mga damdaming bumabalot sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang lahat ng ito. Nagsimula bilang isang simpleng paghangang hindi ko inaasahan na magiging mas malalim pa. Bawat araw, umupo siya sa tabi ko. Palaging may ngiti sa kanyang mga labi. Tila walang kapantay ang kanyang kasiyahan sa mga simpleng bagay. Hanggang sa unti-unti kong natuklasan na may mga bagay pala akong hinahanap na matagal ko nang hindi nararamdaman, isang pagkakaibigan na may kahulugan, isang koneksyon na hindi ko inasahan. Unti-unti akong naging mas palakaibigan sa kanya. Nag-uusap kami tungkol sa mga takdang aralin, mga proyekto, at minsan tungkol sa mga palabas na pareho naming pinapanood. Ngunit sa kabila ng mga simpleng pag-uusap, may sikreto akong itinatago. Isang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Napansin ko rin ang mga bagay na tila hindi nakikita ng iba. Ang paraan ng kanyang pagtitig sa kawalan kapag iniisip niya ang sagot sa tanong ng guro. Ang paraan ng kanyang pagpisil sa lapis tuwing siya'y kinakabahan. Nakakabighani, kahit sa pinakamaliit na detalye. Isang araw habang kami naglalakad pa uwi, bigla siyang nagtanong, "Jerome, ano sa tingin mo ang tunay na ibig sabihin ng pagkakaibigan?" Napaisip ako. Simpleng tanong, ngunit puno ng lalim. "Siguro," sagot ko, "ang pagkakaibigan ay ang pagkakaroon ng taong hindi mo kailangan magpanggap kapag kasama mo. Yung kahit tahimik lang kayo, okay pa rin." Ngumiti siya, tila nasiyahan sa sagot ko. Ngunit sa kabila ng ngiti niyang iyon, may nakita akong mga anino sa kanyang mga mata. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang kanyang pagiging tahimik. Hindi na siya ang palaging masayahin. Tinanong ko siya kung may problema, ngunit palaging sinasabi niyang ayos lang siya. Hanggang sa isang araw, may narinig akong usapan mula sa mga kaklase. May alingas-ngas tungkol sa kanya, tungkol sa isang bagay na hindi ko alam kung totoo. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang insidente na nangyari sa paaralan noong nakaraang taon. Isang bagay na may kinalaman sa kanyang pamilya. Hindi ko alam ang buong detalye, ngunit ang mga bulong-bulungan ay nagsabing may kinalaman ito sa isang malaking problema na nagdulot ng pagkakahiwalay nila. Bigla kong naisip ang mga tanong ni Luis, ang kanyang mga mata, na puno ng lungkot sa kabila ng ngiti. Nagsimula akong mag-alala. Alam kong hindi tama na basta na lang maniwala sa mga tsismis, ngunit hindi ko mapigilang magtanong sa sarili kung paano ko siya matutulungan. Hanggang sa isang araw, nagpasya akong kausapin siya. "Luis, alam kong hindi ko talaga alam ang nangyayari, pero nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap," sabi ko sa kanya. Tumingin siya sa akin, tila nag-aalangan. "May mga bagay na mahirap ipaliwanag, Jerome," sagot niya. "Pero salamat. Alam kong nandyan ka." Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Gusto kong iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Ngunit paano ko nga ba gagawin yon kung hindi ko alam ang buong kwento? Isang gabi, habang nag-aaral ako para sa pagsusulit, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nagtataka. Binuksan ko ito. "Jerome, kailangan kong makausap ka. Pumunta ka sa park bukas ng 6:00 ng gabi. May mahalaga akong sasabihin." Agad kong naisip si Luis. Hindi ko alam kung siya nga ito, ngunit may bahagi sa akin na nagsasabing siya nga. Kinabukasan, hindi ko siya nakita sa klase at nagdulot ito ng kaba sa dibdib ko. Pagdating ng 6:00, pumunta ako sa park.
Madilim na at walang ibang tao sa paligid. Tahimik, maliban sa tunog ng mga dahon na hinahampas ng hangin. Biglang may lumapit sa akin, isang anino na lumilitaw mula sa dilim. Nagulat ako nang makilala ko kung sino ito. Hindi si Luis, isa itong kaklase namin. Si Miguel, nakilala sa pagiging tahimik at palaging nasa gilid lang ng mga pangyayari. Jerome, may kailangan kang malaman tungkol kay Luis, sabi niya. Seryoso ang mukha. Hindi siya ang akala mong siya. Nagsimula ang kilabot sa aking katawan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng kabat pagtataka. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang may mga ilaw na sumiklab mula sa paligid at may mga taong lumabas mula sa dilim. Nakita ko ang mga guro at ang prinsipal, tila may emergency meeting na nagaganap sa park. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang tumambad sa akin, isang lihim na hindi ko inaasahan. Sa gitna ng liwanag, nakita ko si Luis, nakatayo sa harapan ng mga guro, tila natutulala. Sa puntong iyon, nagbago ang lahat. Ang tahimik na pagkakaibigan ay naging isang komplikadong sitwasyon na puno ng tensyon. At sa kabila ng lahat ng ito, alam kong hindi ko siya basta-basta iiwan. Ngunit paano ko nga ba haharapin ang katotohanan ito? Sa bawat umaga, nagiging bahagi na ng aking ritual ang pag-upo sa tabi ni Luis sa loob ng classroom. Ang mga araw na dati tila naglalampas lamang sa akin, ngayoy hinuhugis ng kanyang presensya. Sa kabila ng aking pagkamahiyain, unti-unti akong natututo na magbukas ng kaunting bahagi ng aking sarili sa kanya. Ang mga tahimik na pag-uusap namin na nagsisimula sa mga simpleng bagay tulad ng takbo ng panahon o mga leksyon sa klase ay nagiging pang-araw-araw kong inaasahan. Isang umaga, habang ang araw ay bumabagsak sa bintana ng classroom, napansin kong may kakaiba kay Luis. May ngiti sa kanyang labi, ngunit tila may kirot sa kanyang mga mata. Jerome, may sasabihin ako sa'yo, bulong niya sa akin habang ang guro ay abala sa pagtalakay sa pisikal na agham. Nakaramdam ako ng pag-aalala. Hindi ko alam kung ito'y magandang balita o isang bagay na magpapabago sa aming mga simpleng araw. Oo, ano yon? Sagot ko, pilit na pinipigilan ang kaba sa aking dibdib. Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin ito. Simula niya habang tinitingnan ng kanyang mga kamay na tila may binibilang na di mabilang na alalahanin. Araw-araw kitang nakikita, Jerome. At sa bawat araw, mas nakikilala kita. Hindi lang bilang seatmate, kundi bilang isang tao. Ang mga salitang iyon ay tila may dalang init na pumawi sa lamig ng umaga. Hindi ko alam kung paano tumugon. Ano nga ba ang dapat kong sabihin? Natuklasan ko ang sarili kong nagtatago sa likod ng mga libro. Sa takot na baka ang pag-amin ni Luis ay magdulot ng hindi inaasahang pagbabago. Alam mo ba, minsan naiisip ko kung ano ang nasa isip mo habang nakatingin ka sa labas ng bintana. Patuloy niya. Parang may hinahanap ka na hindi ko mabasa. Ang kanyang pagmamasid ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Sa ilalim ng kanyang tingin, naramdaman kong may isang tao na nagmamalasakit na hindi lamang isang kasalo sa upuan, kundi isang kaibigan. Ngunit bago pa ako makasagot, biglang pumasok si Maya, ang aming class president, at nag-anunsyo ng isang bagay na agad nagbago sa takbo ng aming usapan. Classmates, meron tayong bagong project. Ito'y isang group activity at lahat tayo ay kailangang mag-partner. Ang classroom ay agad na napuno ng ingay at pagkagulo. Ang bawat isa ay naghanap ng magiging kapartner. At sa gitna ng kaguluhan, napansin kong si Luis ay tila nag-aalala. Jerome, gusto mo bang mag-partner tayo? Tanong niya. May bahid ng pag-asa sa kanyang tinig. Ngunit bago pa ako makasagot, narinig ko ang boses ni Alex, isa sa mga kaklase namin
na masigasig sa group activities. Luis, tara, tayo na magpartner. Pumihit si Luis sa direksyon ni Alex at sa isang iglap ay tila may bumagsak na pader sa pagitan namin. Nakita ko ang kanyang pag-aalinlangan, ang pagtingin sa akin na tila humihingi ng pahintulot. Ngunit sa sulok ng aking isip, naroon ang pagkatakot na baka ang pagsama namin ay magdulot ng mas malalim na emosyon na hindi ko pa kayang harapin. Okay lang, Luis, sagot ko, pilit na pinapakita ang ngiti kahit ang puso ko'y tila may hinahanap na iba. Sige, magpartner kayo ni Alex. Sa pagkakataong iyon, naramdaman kong may piraso ng aking mundo ang nagbago. Hindi ko alam kung ito'y panandalian lamang o simula ng isang masalimuot na pagbabago. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pag-asa na sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, may puwang pa rin para sa amin. Habang nagpatuloy ang araw, nakita ko si Luis na abala sa pag-uusap kay Alex. Ngunit sa kabila ng ingay ng classroom, naririnig ko pa rin ang bulong ng kanyang mga salita. Ang pag-aasam na may umagang muling darating kung saan kami magkasama. Sa pagtatapos ng klase, habang naglalakad kami palabas ng paaralan, bigla akong hinawakan ni Luis sa braso. Jerome, salamat ha. Alam ko hindi ito ang inaasahan mo. Ngunit bago pa siya makapagtapos, isang malakas na tunog ang pumuno sa paligid. Isang sasakyan ang biglang huminto sa tapat namin. At sa loob nito, isang pamilyar na mukha ang nagpakita. Si Ana, ang matagal nang nawawalang kaibigan ni Luis, ay bumaba mula sa kotse. May dalang isang lihim na tila magbabago sa bawat araw na aming pinagsaluhan. Ang kanyang pagdating ay bumalot sa akin ng tanong at kaba. Ano nga ba ang dala ni Ana? At paano nga ba magbabago ang takbo ng aming kwento? Ang mga bagong pangyayari ay nagbigay ng twist sa aming tahimik na mundo. At sa gitna ng lahat, naririnig ko ang bulong ng pag-asa na may bagong simula para sa amin. Sa tuwing babanggitin ang salitang umaga, laging si Luis ang pumapasok sa isip ko. Parang automatic na sa tuwing gigising ako, ang unang tanong sa isip ko ay kung paano ko siya makikita muli. Sa loob ng maraming buwan, naging bahagi na ng araw-araw kong rutina ang pag-upo sa tabi niya. Nakakatawang isipin na sa simpleng pag-upo, unti-unti kong naramdaman ang pagnanasa na mas makilala siya. Ngunit sa kabila ng tila kaswal na samahan namin, may bahagi sa akin na nagdududa kung dapat ko bang ipagpatuloy ang tahimik na paghanga ko. Samantalang ako'y nag-iisip ng paraan upang mas mapalapit sa kanya, napansin kong may mga pagkakataon na tila may bumabalot na tensyon sa pagitan namin. Hindi ko maipaliwanag ang damdaming iyon. Ngunit nararamdaman ko ito sa tuwing tumitingin siya sa akin na tila may nais sabihin. Isang umaga, habang kami nagkakape sa kantina, napansin kong tila ibang Luis ang nakaupo sa harapan ko. Hindi siya ang palaging masayahin at palakwento. Tahimik siyang nakatiktig sa kanyang tasa ng kape. Tila may malalim na iniisip. Sinubukan kong basagin ang katahimikan sa pamamagitan ng pagbibiro. Ngunit ngumiti lang siya ng tipid. Isang ngiti na puno ng pag-aalala. Luis, okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. May parte sa akin na gustong malaman kung ano ang bumabagabag sa kanya. Nagtaas siya ng tingin at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong may pader sa pagitan namin. Jerome, may sasabihin sana ako sa'yo. Bungad niya. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa excitement na marinig ang kanyang sasabihin. May nangyari kasi sa pamilya namin. Medyo magulo. Kaya siguro medyo wala ako sa sarili nitong mga nakaraang araw. Paliwanag niya habang umiiwas ng tingin. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng bigat sa dibdib ko.
Hindi ko alam kung paano siya tutulungan, ngunit gustong-gusto ko siyang iparamdam na nandito lang ako. Luis, nandito lang ako. Kung kailangan mo ng makakausap, handa akong makinig, sabi ko. Umaasa na kahit papaano'y maibsan ang kanyang nararamdamang bigat. Nagpasalamat siya, ngunit alam kong may malalim pa siyang gustong sabihin. Sa mga sumunod na araw, mas naging mailap siya. Hindi ko alam kung dahil ba sa sitwasyon sa kanyang pamilya o dahil sa ibang bagay. Bawat umaga, habang umuupo ako sa tabi niya, nararamdaman ko ang unti-unting paglayo niya. Pilit kong itinatago ang aking nararamdaman, ngunit hindi ko maiwasang maapektuhan. Isang Lunes, hindi siya pumasok sa klase. Nagtaka ako, ngunit inisip ko na baka may kailangan lang siyang asikasuhin. Hanggang sa dumaan ang mga araw na wala siyang paramdam. Sinubukan ko siyang tawagan, ngunit hindi siya sumasagot. Nagsimula na akong mag-alala. Hindi ko lubos maisip na sa isang iglap, mawawala na lang siya ng ganun-ganon. Hanggang sa isang araw, natanggap ko ang isang mensahe mula sa kanya. Jerome, sorry sa lahat. Hindi ko na kaya. Huwag mo na akong hanapin. Nabasa ko ang mensahe ng paulit-ulit. Hindi makapaniwala sa nabasa. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit bigla na lang siyang nawala? Nang gabing iyon, hindi ako mapakali. Pabalik-balik ako sa kwarto, iniisip ang mga huling sandali namin na magkasama. Ano ang ibig niyang sabihin sa hindi ko na kaya? May hindi ba ako nakita? May hindi ba ako napansin sa kanya? Kinaumagahan, nagpasya akong puntahan ang bahay nila. Kahit na hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya, alam kong kailangan kong malaman ang dahilan. Ngunit pagdating ko sa kanilang bahay, isang matandang babae ang sumalubong sa akin. Siya pala ang ina ni Luis. Jerome, pasok ka. Alam kong inaasahan kitang darating. Sabi niya na may kalungkutan sa mga mata. Hindi ko alam kung paano siya sasamahan sa kanyang sakit, ngunit alam kong kailangan kong makinig. Si Luis. Umalis siya. Bungad niya. Hindi ko lubos na maintindihan ang kanyang ibig sabihin. May kailangan siyang ayusin sa sarili niya. Alam kong mahalaga ka sa kanya, kaya sinabi niyang iparating ko sa'yo na sana'y maintindihan mo. Sa mga sandaling yon, bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang akala kong simpleng tahimik na pagmamahalan, biglang naging komplikado. Habang lumalabas ako ng kanilang bahay, isang tanong ang bumabalot sa isip ko. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng pag-alis ni Luis? At sa huling sandali, bago ako lumisan, may iniabot ang ina ni Luis sa akin. Isang maliit na kahon. Sa'yo ito. Isa itong alaala, sabi niya. Sa loob ng kahon, isang papel ang nakatupi. May nakasulat na mga salitang hinding-hindi ko inaasahan. Jerome, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko na kaya. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumibigat ang mga hakbang ko patungo sa classroom. Sa loob ng halos 3 buwan, naging parte na ng pang-araw-araw kong ritual ang pag-upo sa tabi ni Luis. Sa una, wala akong pakialam. Ang tangi kong layunin ay mapagmasdan siya sa hangganan ng aking paningin. Ang lihim kong paghanga na akin lamang. Ngunit habang lumalalim ang mga araw, parang may kung anong puwersa ang humihila sa akin patungo sa kanya. Minsan, habang abala ang lahat sa kani-kanilang gawain, hindi ko maiwasang ibaling ang tingin sa kanya. Ang paraan ng kanyang pagngiti, ang simpleng paggalaw ng kanyang kamay habang nagsusulat, ang hindi sinasadyang pagkakahuli niya sa aking mga mata. Ito ang mga munting bagay na bumubuo sa araw ko. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may kung anong tanong ang bumabagabag sa akin. Ano kaya ang nasa likod ng mga mata ni Luis? Minsan, pakiramdam ko'y may itinatago siya. Isang bagay na hindi ko palubos na nauunawaan. Sa bawat oras ng klase, ang pag-uusap namin ay nagiging mas madalas.
Hindi ko alam kung paano nangyari, ngunit tila may natural na pag-agos sa aming komunikasyon. Ang dating simpleng tanong tungkol sa takdang aralin ay nauwi sa mga malalim na usapan tungkol sa buhay, sa mga pangarap, at sa mga bagay na hindi ko inaasahang maibabahagi ko sa kanya. Sa kabila ng aking pagkamahiyain, unti-unti kong nararamdaman na nagiging makabuluhan ang bawat sandali na kami magkasama. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi, hindi ko maiwasang itanong sa kanya ang bagay na matagal ko nang iniisip. Luis, bakit ka laging masaya? Tanong ko. Hindi ko alam kung ano ang isasagot niya. Parang lagi kang may ngiti sa labi, kahit na ang dami-dami nating gawain. Natawa siya, ngunit sa likod ng pagtawang iyon ay may bahid ng lungkot na tila nagkukubli. Jerome, hindi palaging ngiti ang nasa likod ng bawat saya, sagot niya. Minsan, may mga bagay tayong itinatago para lang hindi na masaktan ang iba. Napaisip ako sa sinabi niya. Ano kaya ang mga bagay na itinatago ni Luis? Sa kabila ng kanyang kasiyahan, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Sa mga sumunod na araw, hindi ko maiwasang mas maging mapanuri sa kanya. May mga pagkakataon na parang may gustong sabihin ang kanyang mga mata, ngunit hindi ko alam kung paano ko ito mabibigyang kahulugan. Hanggang isang araw, nangyari ang hindi ko inaasahan. Naglalakad kami papunta sa kantina, nang bigla siyang tumigil sa gitna ng daan. Jerome, may gusto akong sabihin sa'yo, sabi niya, at naramdaman ko ang panginginig sa kanyang boses. May isang bagay na matagal ko nang gustong ipaalam. Ang puso ko'y kumabog sa kaba. Ano kaya ang sasabihin niya? Maging ang hangin sa paligid ay tila huminto sa pag-agos, naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, pero, Jerome, gusto kitang maging mas higit pa sa kaibigan. Napatigil ako at pakiramdam ko'y bumagal ang oras. Hindi ko alam kung paano tutugon sa kanyang sinabi. Ako, na matagal nang humahanga sa kanya, na piniling manatili sa likod ng kanyang saya, ngayon ay nasa harap ng isang desisyon na hindi ko inakalang darating. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng maayos na sagot, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Parang sinasalamin ng langit ang gulong ng damdamin ko. Sa ilalim ng bubong ng kantina, kami nakasilong, ngunit hindi ko maiwasang maramdaman ang lamig ng paligid. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang hinanakit at sa kabila ng aking pag-aalinlangan, may kung anong tibok sa puso ko ang nagsasabing ito na ang tamang panahon. Ngunit bago ko pa man mabigkas ang mga salitang nais kong sabihin, bigla siyang umalis, iniwan akong tulala sa gitna ng ulan. Sa likod ng kanyang pag-alis, naiwan ang isang tanong na bumabagabag sa akin. Ano ang dahilan ng kanyang biglaang pag-iwan? Sa pagpatak ng ulan, ramdam ko ang unti-unting pag-agos ng luha sa aking pisngi. Sa likod ng bawat ngiti at saya, ano nga ba ang binabalot ni Luis? Sa likod ng mga mata niyang puno ng kwento, ano ang mga bagay na hindi ko palubos na nauunawaan? Sa mga susunod na araw, ang pag-upo sa tabi niya ay hindi na tulad ng dati. Sa bawat sandaling kami magkasama, nararamdaman ko ang tensyon na unti-unting bumabalot sa amin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong may mga bagay na dapat pagdaanan upang mas mapalapit sa katotohanan. Sa likod ng kanyang mga mata, ako'y handang tuklasin ang puno ng kwento. Ngunit paano kung ang katotohanan ay ang mismong bagay na hindi ko kayang dalhin? At sa likod ng lahat ng ito, alam kong sa bawat araw na lumilipas, kami patungo sa isang hindi inaasahang kabanata. Sa mga araw na lumipas, naging isang bahagi na ng aking pang-araw-araw na buhay ang presensya ni Luis sa tabi ko. Nakaupo ako sa kaliwang bahagi ng silid, sa dulo ng hilera ng mga upuan.
kung saan ang liwanag mula sa bintana ay banayad na bumabagsak sa aking mesa. Naupo si Luis sa tabi ko noong unang araw ng klase at simula noon, araw-araw na niya itong inuulit. Hindi ko alam kung ito'y sinadya o simpleng nagkataon lamang. Pero hindi ko maitanggi na ang kanyang presensya ay nagdadala ng kakaibang kapanatagan sa akin. Tahimik si Luis, katulad ko. Madalas kong napapansin ang kanyang pagtingin sa labas ng bintana, na para bang may hinahanap siyang bagay na ako lamang ang hindi nakakakita. Paminsan-minsan, ngingiti siya ng bahagya kapag nagkakatitigan kami, isang ngiting tila may kahulugan na hindi ko mawari. Sa kabila ng kanyang katahimikan, ramdam ko ang kanyang pagiging malapit sa akin. Isang bagay na hindi ko naramdaman sa sino mang iba pang tao. Isang hapon habang kami ay nakaupo sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno sa bakuran ng paaralan, naglakas loob akong tanungin siya. Bakit ka nga pala laging umuupo sa tabi ko? Tanong ko, pilit itinatago ang kaba sa aking boses. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang may mahalagang bagay na nakataya sa sagot niya. Napatingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na tila mas malalim pa kaysa sa simpleng pagkakaibigan. Kasi Jerome, sabi niya, ikaw lang ang taong nararamdaman kong nauunawaan ako kahit hindi ko pa man sinasabi ang mga salita. Nang marinig ko iyon, hindi ko maipaliwanag ang damdaming bumalot sa akin. Ako ba'y masaya dahil sa kanyang mga salita o natatakot dahil sa responsibilidad na kaakibat nito? Sa kabila ng aking kalituhan, ngumiti ako sa kanya. At sa palagay ko, iyon lang ang kailangan niyang makita. Mula noon, mas naging malapit kami sa isa't isa. Wala mang kasiguruhan kung ano ang eksaktong meron sa pagitan namin. Nagpatuloy kami sa aming tahimik na pag-uusap sa pamamagitan ng mga sulyap at ngiti. Ang aming mga sandaling magkasama ay parang isang lihim na mundo na kami lamang ang nakakaalam. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Dumating si Luis sa klase na may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi siya katulad ng dati. Walang ngiti. Walang sulyap na puno ng kahulugan. Umupo siya sa tabi ko, ngunit para bang may pader sa pagitan namin na hindi ko mahawakan. Hindi ko maiwasang magtanong, Luis, may nangyari ba? Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sumagot. Sa halip ibinaling niya ang kanyang tingin sa bintana na para bang may malalim siyang iniisip na hindi niya kayang ipahayag. Ang katahimikan sa pagitan namin ay tila nagtagal ng isang siglo. At sa bawat sandali nito, naramdaman kong may bagay na unti-unting nawawala sa amin. Isang linggo ang lumipas at hindi pa rin nagbago si Luis. Hindi ko maalis sa isip ko ang kanyang mga mata. Puno ng lungkot at tila may nais sabihin, ngunit hindi niya magawa. Sinubukan kong kausapin siya sa iba't ibang pagkakataon, ngunit palagi siyang umiiwas at sa bawat pag-iwas niya, nararamdaman kong unti-unti akong nawawala sa mundo niya. Sa wakas, isang araw, nagpasya akong hindi na ako makakatiis pa. Hinarap ko siya habang kami ay nasa bakuran, sa ilalim ng parehong puno, kung saan dati nag-uusap kami nang walang salita. Luis, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng pag-aalala at kaba. Humihit siya upang tingnan ako, at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakita ko ang pamilyar na kislap sa kanyang mga mata. Jerome, anya, may kailangan akong sabihin sa'yo. Matagal ko nang iniisip ito, pero natatakot ako sa magiging reaksyon mo. Naghintay ako, hawak ang aking hininga. May dahilan kung bakit lagi akong umuupo sa tabi mo, patuloy niya. Hindi lang dahil nararamdaman kong nauunawaan mo ako, kundi dahil may isang bagay na kailangan kong gawin at ikaw ang tanging tao na makakatulong sa akin.
Bago pa man ako makapagtanong kung ano yon, bigla siyang tumayo at naglakad palayo. Iniwan akong naguguluhan at puno ng tanong. Ang kanyang mga salita ay tila isang misteryo na kailangan kong lutasin, at sa kabila ng aking pag-aalala, may bahaging nasasabik sa akin na malaman ang katotohanan. Sa mga sandaling iyon, napagtanto kong hindi na lamang ito usapin ng tahimik na pag-uusap at mga ngiti. Mayroong mas malalim na nakataya, at sa kabila ng aking pag-aalinlangan, alam kong kailangan kong malaman kung ano iyon. Kahit pa nangangahulugan ito ng pagharap sa hindi inaasahang katotohanan.